dahil sa patuloy na problemang kinakaharap ng mga Sanoseño sa supply ng tubig sa malaking bahagi ng lungsod, bunsod ng hindi magandang serbisyo ng prime water, dagdag pa ang kaliwat kanang repair at maintenance activities, isinailalim sa state of calamity ang lungsod ng San Jose del Monte upang higit na matugunan pa ang pangangailangan ng mga Sanoseño sa tubig. Objections hearing none, the motion is hereby carried. Ito ay matapos aprubahan ng Sangguniang Panlungsod sa ginanap na 34th regular session nitong Miyerkules, February 25, ang Resolution number 2026-003 ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMC na nilagdaan ni LDRRMC Chairperson at City Mayor Florida P. Robes. Nakasaad sa resolusyon na malaking bahagi na ng lungsod ang higit na apektado ng krisis sa tubig base sa situation reports na isinumite ng mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Gina Aison, napapanahon at kinakailangan ng ideklara under state of calamity ang lungsod dahil malala na ang epekto ng hindi maayos sa serbisyo sa tubig ng prime water. Ang naging basihan ng LDRRM Council ay yung mga datos na nanggaling mismo sa 62 na barangays na kung saan sila yung nag-certify kung ano-ano yung mga areas, sitio, puroks na apektado ng water interruption. Yung merong 2 hours up to 24 hours na walang provision talaga ng tubig. So lahat ng yon kinalap natin, kinategorize natin siya as high risk, medium risk, and low risk. So nakakalap tayo ng yung mga 62 barangays natin, merong nakakategorize ng high risk na barangays na kung saan 8 to 24 hours halos hindi sila nagkakaroon. Tapos low risk, ito naman yung medyo 6 to 8 hours. Tapos yung low risk naman is 2 to 6 hours na nawalan. So lahat ng yon kinalap natin para masabi natin na meron talagang krisis na nangyayari. Kasi hindi na maayos yung supply ng tubig sa buong 62 na barangays. That's why ang Local DRRM Council, after giving enough time dun sa reglementary period na pagbibigay sa Prime Water and Water District, minarapat lang na labas na tayo ng state of calamity para mabigyan ng solusyon yung ating water crisis na hinaharap. Pagdedeklara ng state of calamity regarding sa water crisis, isa lamang tong requirements para kalampagin ang Prime Water, ang San Jose del Monte, and ang National para magkaroon na ng mga bukas sa lahat ng pwedeng maging water provider dito sa lungsod natin. Pero sa level po ng local DRRM Council, meron na rin tayong karapatan na magamit ang ating 30% QRF na kung saan paplanuhin ulit ng DRRM Council members kung saan natin gagamitin ito para matugunan yung krisis natin sa tubig. Ngayon kung sasabihin at paplanuhin na magdagdag tayo ng dagdag ng mga fire truck, para sa water rationing, be it. Basta ilalatag natin yung plano, kung ito yung mas magandang plano, papaaprubahan natin sa DRRM Council and subject also to approval ng sanggunian natin. Sa kabuuan ay naitala na sa 47,611 households sa lungsod ang apektado ng kawalan ng maayos na supply ng tubig. Binigyang diin din ni Committee on Disaster Risk Reduction and Management Chairperson, Honorable Ina Capa, na ang deklarasyon ay isang malaking hakbang upang masolusyonan na ang malalang krisis sa lungsod. Access to clean water is a fundamental right, and that right has been deprived to a huge portion of our constituents for the longest time. So, syempre kailangan gumawa na tayo ng aksyon kasi nga bukod sa mahal yung singil ng tubig, okay lang sanang mahal kung maganda yung serbisyo. Pero sometimes yung tubig na lumalabas ay maputik, ang schedule ay sa madaling araw, tapos minsan nawawalan ng tubig ng umaabot ng linggo. Tapos maraming mga problema na sa kabila ng ating effort na makipag-communicate sa ating concessionaire ay hindi naman ito nag-yield ng positive na action from them. So naniniwala tayo na after exhausting all possible measures, ito na yung panahon para tayo naman ay gumawa ng extreme measure na mag-declare ng state of calamity. Kasi talaga namang isang malaking krisis na hinaharap ng lungsod yung supply ng tubig sa ngayon. Meron tayong 90 days na program. Meron din tayong 60 days na program na i-implement after the approval of this SP resolution. So step by step yon. Kumbaga, the solution doesn't end in declaring state of calamity. Ito pa lamang yung simula upang makapag-proceed tayo dun sa ating mga susunod na mga hakbang.
Dahil dito, mas paiigtingin pa ang mga emergency water augmentation ng pamahalaan lungsod, partikular na ang mas madalas sa pagrarasyon ng tubig, pag-deploy ng karagdagang water tankers, at pagtatayo pa ng mga temporary water storage facilities. Kaya sa ating mga kapamilyang San Joseño, we would like to ensure that we are not deaf to your complaints and we are not callous to your clamor. Kaya po ang council, ang sangguniang panglungsod ng City of San Jose del Monte ay ginagawa ang lahat sa pakikipagtulungan sa LDRRMC at CDRRMO para masolusyonan yung alam naman natin na krisis na kinahaharap ng karamihan sa San Joseño. Nagpapatuloy pa rin ang pag-alalay ng city government sa pamamagitan ng walang tigil na water delivery ng Task Force Tugon sa mga apektadong barangay sa lungsod. Aktibo ring nakikipag-ugnayan ng pamahalaan lungsod sa Local Water Utilities Administration o LUWA na siyang nangangasiwa sa mga water districts, Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, at National Water Resources Board o NWRB para sa pangmatagalang solusyon na matugunan ang pangailangan sa tubig ng mga Sanoseño. Ang Sangguniang Panlungsod ay nagdeklara ng isang state of calamity patugon sa problema ng supply ng tubig dito sa San Jose del Monte. Ito ay tugon sa rekomendasyon ng Local Disaster Risk Reduction Management Council na kung saan pinagbatayan ng mga datos na hindi nagresolba ng mga problema dapat nare-resolba ng water district and ng prime water itself. So ito pong deklarasyon na ito ay binibigyan ng kapangyarihan ng ating pamahalaan ng mas malalim at mas komprehensibong intervention sa pag-supply ng tubig dito sa ating kalungsuran. Katulad na rin mga simpleng bagay ng pagbili ng mga equipments like the fire trucks and water lorry. Ngayon ho ay meron tayo nakaplanong bumili ng additional 6 water lorries para sa pagdistribusyon ng tubig sa ating mga kababayan. Second, yung mas pang long-term na solusyon dito sa usapin ng problema sa tubig. Magkakaroon ng mas otoritibong galaw ang ating pamahalaang lungsod sa gawain ng water district at nitong prime water. Kasama na rito yung pag-aaral kung talaga bang itutuloy pa ang prime water dito sa atin. Kasama na rito yung hindi pag-renew ng business permit ng prime water. Kasama na yan sa plano. At dito makikita nga natin ang mas pinaigting na intervention ng ating pamahalaan. Sinubukan ng Balitang San Joseño na hinga ng pahayag ang Prime Water San Jose del Monte, ngunit ayon sa kanilang pamunuan, San Jose del Monte Water District ang dapat magbigay ng pahayag ukol sa deklarasyon. Samantala, nagpadala na ng sulat ang Public Information Office sa pamunuan ng Water District, ngunit hindi pa sila nagbibigay ng pahayag ukol dito. Samantala, bahagi ng sesyon ay inaprobahan rin ng mga panukalang resolusyon at ordinansa na nakatuon sa pangailangan ng bawat sektor sa lungsod at kapakanan ng mga San Joseño. Kabilang dito ang pag-aproba sa 2026 annual budget ng pamahalaang barangay ng San Roque, San Manuel at Muzon West, maging ang SK annual budget ng San Roque, San Martin 4, San Pedro at Minuyan 3. Para sa Balitang San Joseño, ako si Sha Refugio Pasion, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa mga napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.